kabila ng mga kaguluhan, kaabalahan, kalituhan, makatatagpo pa ba tayo ng kapahingahan? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Pastor Erwin, maganda pag-usapan muna natin bakit kinakailangan natin ang ganitong mga paksa patungkol sa restedness o kapahingahan. Sapagkat alam naman natin na sa mundong ito, 'di ba, na ating ginagalawan ay talaga namang yung given na, 'di ba, ika nga yung busyness. Kumbaga hindi na natin kailangan pang sabihin nga minsan na busy tayo dahil alam natin lahat ng tao ay talagang may mga ginagawa sa buhay at kasama naman talaga yung work, 'di ba? Sinasabi din naman natin na parte ng ating worship ay yung pagtatrabaho kung ginagawa natin yan sa Panginoon. Subalit minsan kailangan din naman nating kasing marinig o mabalanse, 'di ba, na kailangan din nating magpahinga. Dahil nga dito sa mundo, 'di ba, the noises na ibinibigay sa atin ng mundong ito o minsan yung mga voices, 'di ba, sa mundong ito para bang bawal ang magpahinga. Kasi nga uso na naman, 'di ba? Ito na, bumalik na tayo sa ating normal, 'di ba, na 24/7 na naman ang buhay natin. Lalo na, 'di ba, sa kamay nilaan ay talaga namang parang walang tigil ang buhay, 'di ba? Parang hindi pwedeng magpahinga. Ayan. Bawal magpahinga. Mm-hmm. Actually, tayo ang konsepto nga rin natin, for example, ay napag-usapan namin ito sa seminary. Kasi pag daw sinabing retreat, pagdating sa ating mga evangelicals o mga Bible believers, pag sa atin daw, pag sinabing retreat, seminar. So kapag may camp tayo, tinawag nating retreat, actually binubugbog natin ang schedule. Puno yung schedule at talaga namang parang hindi ka talaga nakapagpahinga, kundi pagkatapos ng camp, parang mas pagod ka pa. Mm-hmm. Diba? Ang problema kasi, yung pinanggalingan natin, yung kinagisnan natin na pananampalataya, pag sinabi talagang retreat, nandun yung titang na solitude, contemplation, para bang ang nangyari ay the church, the Christian church, the Bible-believing churches, have thrown the baby with the bathwater. Mm-hmm. Dahil na-associate yung tinatawag na contemplation, solitude sa ating kinagisnang pananampalataya, pagdating na sa ating pananampalatayang ebangheliko, para bang hindi natin yun pinapraktis. Pero kung tutuusin, dapat ay pinagpatuloy natin yun sapagkat makikita natin na isa sa mga disciplines ng Christian life yung tinatawag na discipline of detachment. Yun na nga yung mga retreat o yung tinatawag na solitude. Alam mo, Pastor Erwin, nasubukan ko yung tinatawag na 24-hour silent retreat. Mahirap yun, ha? Yes. Pagkamat kasama tulog doon. Pero ginawa namin dito sa International Graduate School of Leadership na kami walang imikan. Kapag sinabi na nung aming professor na the silent retreat begins now, wala talaga magsasalita. Ang cellphone hangga't maaari, wala ka cellphone. Okay, naka-silent. At saka kapag kainan na, ay hindi magtatawag yun. Wala, magsisinyasan lang tayo. Wala talaga mag-usap kahit habang kumakain. At kinabukasan na sasabihin na okay, the silent retreat is now over. Saka lang kami pwede magsalita. At isang nasubukan ko sa silent retreat, parang halimbawa, nagmamaneho. Alam ko, Pastor Erwin, naka-automatic ka na eh. No? Ako naka-manual pa sa aking pagmamaneho. At kapag dadaan ka sa speed bump, pero kapag maneho ka na ng manual, di ba? Oo naman, dyan tayo nagsimula sa manual. So kapag dadaan ka sa humps na tinatawag o speed bump, di ba, syempre, doon pa lang napapalapit, hindi pwedeng nakaarangkada ka.
kinakailangan mag-slow down ka. At kung kinakailangan bumaba ka ng gear. At pag lampas mo doon, kapag nakaigpaw ka na doon sa humps, ay hindi ka naman pwedeng basta umarangkada. Magsisimula ka kung hindi sa primera, sa segunda. Kung kanina, papalapit doon sa speed bump, ay nakakinta ka na. Mag-slow down ka, magbe-brake ka talaga. At ang naging blessing sa akin ng silent retreat, parang dahil natikman mo na yung ganong pag-slow down, yung titang na solitude o contemplation, ay hindi, mahihirapan kang bumalik sa dati mong hurried pace o yung parang lagi kang naghahabol o nagmamadali. Ayan, Pastor Eric, I think sinabi mo yung words na slow down. Yun yung key 'Di ba na alam naman natin dapat parte ng buhay Kristiyano yung slow down. Dahil nga sinabi nga ay tayo ay sabi ni kay Peter Scazzero ko to natutunan tayo ay human beings, 'di ba? Hindi human doings. So hindi naman talaga dapat tuloy-tuloy. Kaya sabi mo nga hindi normal 'di ba yung silent retreat. Kumbaga wala kang ginagawa dahil nga totoo na sa mga camp, 'di ba, na tinatawag natin retreat yan ay talaga namang napakaraming activities. Pupunuin pa ng mga games. Pupunong-puno yan, napakaraming games. Lecture. Para bang walang space yung silence, 'di ba? Sa programa. Na ngayon natutunan yan. Itong mga nakaraang retreat ng GCF wide churches ay nandun. Nakita ko yung mga programa na ang laki ng mga bakante. 'Di ba na kumbaga kung simula sa umaga ay merong session, ang susunod nun sa gabi na kasi hinahayaan kang magpahinga. Kumbaga yung solitude, silence ay dun sa in-between na namin ginagawa. So ngayon ay natututunan na kumbaga nare-realize na 'di ba yung ganitong mga importanteng discipline sa ating mga Kristiyano. Yung tinatawag nga ni Dr. Ramesh Richard na discipline of detachment. At hindi naman tahimik lang. Ikaw ay gugugulin mo sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagre-reflect o yung tinatawag na meditation. Hindi yung meditation na you will empty your mind, kundi ito yung time na you would reflect doon sa iyong nabasang katotohanan sa salita ng Diyos and you would look at your life. Kung ikaw ba'y sumusukat doon sa iyong nababasa, ano bang bahagi ng iyong buhay na hungusap yung binasa? So, kumbaga, parang yung sinabi sa Karate Kid, yung version na ni Jackie Chan, di ba? Ay sinabi doon na doing nothing, di ba, and being still are two different things. Yes. Sa sinasabi nating pagpapahinga, hindi naman yan yung parang kasi parang ang picture niyan nakahilata ka lang di ba? Na walang ginagawa. Hindi po ganoon, di ba? Yung mga solitude na binabanggit natin or yung discipline of detachment dahil may ginagawa tayo doon. Yan na yung pakikitawag nga natin sa Tagalog yan, yung pakikipagniig natin sa Panginoon at yung pag-reflect. Kaya nga maganda rin kung nagpupunta tayo sa isang lugar, di ba, na kitang-kita natin yung nature. Kasi nga doon, mamamangha tayo we will be in awe doon sa likha ng ating Panginoon. Kasi kasama yan Kasama yan doon sa rest, 'di ba? Kailangan kasama yan doon sa silence na minemeditate natin sino nga ba ang Panginoon at yung kanyang mga nilikha. Kumbaga ine-enjoy natin. Nagkakaroon tayo ng delight, 'di ba, sa ating Panginoon. Well, baka naman naisipin ng iba mga pamburakay lang yung ganyang mga reflection, di po ba? Bagamat if you have the means, meron naman mga tahimik na bahagi doon. Pero nung kami nag-silent retreat, Pastor Erwin, doon kami sa isang kumbento dito sa may Fairview, Quezon City. At naalala ko pa ako'y naghanap ng silent spot kung saan I can be set apart. Kumbaga, I can come away from the crowd. Ay doon ako malapit sa simenteryo nila. May cemetery doon nung mga namatay na mga pari at madre doon. So, ang point doon ay ito yung time na hindi ka distracted. Walang gugulo sa iyong atensyon. Walang aagaw ng iyong atensyon. Kundi talaga makaka-focus ka lang sa pagniig o yung pagre-reflect sa mga itinuturo na salita ng Diyos.
Kaya ako, Pastor Eric, kung maikwento ko lang yung aking disiplina diyan. Tawag ko personal prayer retreat. Ay kumbaga I see to it na talagang 3 days and 2 nights I set aside kasi nga napakahirap eh. Yung unang araw mo andun yung nagsisimula ka pa lang parang Bumubuelo kinuwento mo ka yung pa lang. hubs, 'di ba? Humihinto ka pa lang nag-i-slow down ka pa lang nung sa unang araw mo. Kumbaga, syempre ay ang hirap tanggalin ka agad, 'di ba? Yung mga nasa isipan natin. Hindi yan basta-basta mawawala. Yung mga tayo in our context, syempre yung ministry, yung mga gawain, yung mga gusto nating i-implement, ang gusto nating gawin sa iglesia. Nandiyan lahat yan. Nandiyan palagi sa isipan natin yan. So, it takes time na makabuelo. Doon sa pangalawang araw, doon pa lang 'di ba? Doon ka pa lang parang sisimula na syempre magbasa ng salita ng Diyos, mag-reflect, 'di ba? And then from dun sa third day mo naman pauwi ka pa lang, nandoon naman yung sabi mo pagkatapos nung hams, 'di ba? Ay bubuelo ka na naman ulit dahil babalik ka na ulit. 'Di ba? Dala-dala mo yung meron kang ang maganda doon, meron kang clarity eh. Ano yung gustong pagawa ng Panginoon sa iyo? Yun ang yun ang benepisyo sa akin kapag pina-practice ko yung personal retreat or personal prayer retreat. Maganda tingnan natin sa Biblia, Pastor Erwin, yung saan bang bahagi ng Biblia itinuturo yung tinatawag nating restedness o yung pagiging panatag sa piling, sa presensya ng Panginoon. Yes, dito matatagpuan natin yan. Siguro yung iba ay familiar na rin dito sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Pastor Eric, kaya mong basahin ko to sa English Standard Version. Ang sabi dito ng ating Panginoong Jesus, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Yan ay sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Pamilyar na pamilyar to sa atin kasi may kanta pa ito eh. Oo. Di ba? Yan. Kaya Pero nung binabasa ko to, Pastor Erwin, pansin ko yung verse 27. No, kasi sabi, "Come to me," totoo yun. Sabi ng Panginoon. Pero may mga, alam mo, yung may tendency ba na i-fit yung verse sa kanilang theological school of thought. No, kasi sabi rito, "All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal Him." So parang ang lalabas gagamitin nila ito para doon sa kanilang itinuturo na irresistible grace. Na makakalapit lamang sa Panginoon ay yung mga tinawag ng Panginoon o yung mga binuksan ng Panginoon ng isip, binigyan ng pananampalataya. No, noong nakaraan na, dapat makita natin, ito nga, babanggitin ko nga, yung immediate context niyan, ay yung inaanayahan naman ng Panginoon, at yung lalapit sa Panginoon talaga naman, ay yung, sabi nga, meron siyang minention doon sa verse 25 na mga little children, which, ang ibig sabihin naman ng ating Panginoon dyan is those who humble themselves, 'di ba, sa ating Panginoon. At yan naman talaga yung lalapit. At yan yung mga sinasabi rin naman dito ng ating Panginoon na to whom the Son chooses to reveal Him. 'Di ba? Yun do sa little children, dahil binanggit din naman doon, "I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children." Meaning those to the humble, 'di ba, na talagang nagpapakumbaba sa ating Panginoon. So pansinin natin na dahil ang tao ay may kayabangan, itinago sa kanya itong katotohanan na ito. At yung taong may pagpapakumbaba, iahayag sa kanya ang katotohanan ito. So yun ang dapat nating tingnan. Hindi dahil ang tao ay totally unable, na wala nang kakayang tumugon, kaya binibigyan ng pananampalataya. Hindi yun, labas yun sa tinuturo ng verse na ito. No, yun ang ating dapat tandaan lang po. At naalala ko tuloy yung nakaraang debate ng dalawang magigiting na mga theologians, di ba? Si James White at saka si Leighton Flowers. At pinagtalunan nga itong John 6:44 na nung pumasok sa isip ko to nung nagpe-prepare ako sa ating recording, sapagkat nakita ko nga yung verse 27. At sabi rito sa John 6:44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him,
and I will raise him up on the last days. On the last day, it is written in the prophets, and they will all be taught by God. Everyone who has heard, and learned from the Father comes to me. So, ang sinasabi doon, ay hindi naman ito itinuturo yung irresistible grace na tinatawag, no? At paano naman dinodraw ng Father yung mga tao na lalapit kay Kristo sa pamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sabi, they will all be taught by God. Everyone has heard and learned from the Father comes to me. Natatawala ako. Yung mga nakinig at mga natuto. Oo. Oo, Yung mga tumutugon. May nabanggit nga na passive daw yung hearing and learning. 'Di ba kaya maganda example nga ni Layton so kasalanan ba ng teacher kung hindi matuto yung estudyante. Bagamat of course, merong role 'di ba yung teacher talaga. Pero kung ayaw talaga matuto at ayaw makinig, 'di ba, ng mga estudyante, kahit na anong galing pa ng teacher, talagang hindi yan matututo at makikinig. At tandaan natin ito kasi sinasabi niya, baliktad daw. Bakit mo daw ipapaliwanag ang verse 44 sa pamagitan ng verse 45? Backwards daw. Pero pag tiningnan mo, wala namang sinabi rito na na then. Kung alam ba, verse 45. Wala naman yung conjunction na then. Sinabi lang, it is written in the prophet. So kumbaga, ito yung basis nung sinabi sa verse 44. So talagang you have to understand verse 44 by looking at the context, especially verse 45 sa John chapter 6. Yan yung tinatawag nating discourse analysis. Tama na tingnan mo yung grammar, 'di ba? Pero titingnan mo rin yung mga salita, 'di ba? In the context ng narrative. Kumbaga kailangan mo unawain din. Hindi mo pwedeng kalas-kalasin, 'di ba? Yung bawat salita na naririyan na hindi mo ina-analyze yung kung paano yung takbo ng usapan. Tama, kasi kung halimbawa may nakita kang, naalala ko, Pastor Erwin, nung minsan may perya sa lugar namin. Alam mo naman yung perya siguro no? Okay. Meron pa yan dito. Meron yan dito sa malapit sa amin. Hindi, yung sa inyo, na yan kumbaga carnival yung malapit sa inyo Meron pa sa rin. amin yung mga yung mga may Ferris wheel lang, merong may beto-beto. yung karera ng daga, di ba? Pero naalala ko lang, nung nandun ako sa perya, nakakita ako ng tornilyo nung umalis na yung perya. Doon sa lugar na kung saan ay dating nakatayo yung Ferris wheel. Ngayon, pag tinignan mo yung tornilyo as it is, tornilyo lang ito. Pero pag inisip mo, saan kayang bahagi ng Ferris wheel? Mapanganib siguro kasi iisipin mo baka ito yung isa sa mga sinasakyan at dahil kinulang yung tornilyo, baka hindi mapalitan, bumigay. Buti nung kasalukuyang umaandar yun, ay hindi bumaksak yun o nakalas yun. Baka habang kinakalas yung Ferris wheel, doon lang naiwan yun. Pero doon mo makikita yung halaga ng isang tornilyo, ipilok at the context kung saan siya nakakabit. Ganon din yung sinasabi mo pagdating sa pag-aaral ng Bible. Yes. At kaya ko lang naman nabanggit yung Pastor Erwin kasi para maintindihan ng mga tao na nung sinabi ng Panginoon, come to me, di ba? All who labor and are heavy laden and I will give you rest. It pertains to everyone. Hindi lang ito every kind of people. Kasi may palusot pa All. No? Kundi all, as in without distinction. Na lahat ng tao na lalapit sa Kanya, na magpapakumbaba, na mananampalataya, ay makasusumpong ng kapahingahan sa Panginoon. Hindi dapat gamitin ng verse na ito para ipilit yung school of thought na nagtuturo ng irresistible grace. Pero balik tayo doon sa kapahingahan, Pastor. Mabuti lang nilinaw lang natin yon. Yes. So, itong verse 28, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. I will give you rest. Okay. Ito ba, Pastor Erwin, ay tinutukoy ba nito salvation? Dito, yes, dahil sa aking pag-aaral, 'di ba, ang tawag nga ng mga scholars ay positional rest. Kasi notice, ang invitation ni Jesus, come to me and then I will give you rest. Mamaya titingnan natin. Iba kasi sa pagdating sa 29 to 30 kasi doon you will find rest, 'di ba? Ang sinabi doon na nakakonekta doon sa take my yoke and learn from me. Dito sa verse 28, ang sabi, come to me. Tayo'y lumapit sa Panginoon. At kapag tayo lumapit,
bibigyan, 'di ba? I will give you rest. Pagkakalooban o bibigyan tayo ng kapahingahan ng ating Panginoon. At ang tinutukoy dito kasi, Pastor Eric, siguro yung contrast dito ay kailangan nating maunawaan yung mga religious leaders at that time. 'Di ba na Mhm. talaga namang kailangan ay mga works of the law. 'Di ba? Yan ang kanila kasing itinuturo. Yan ang gusto nilang gawin ng mga tao. Kung kaya't ang sa Panginoon, ibang-iba. Kasi sa Kanya, come, 'di ba? While dun sa mga religious leaders during this time ay do, 'di ba? 'Yun ang kanilang sinasabi. 'Yun ang kanilang iniuutos sa mga tao. Kumbaga do. Kumbaga gawin mo ito, gawin mo 'yan. 'Yan ang kanilang sinasabi. Subalit sa ating Panginoon kakaiba eh. Sa Kanya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At kung papansinin natin, kasi nga yung mga Hudyo lumalabas na they teach a form ng works salvation. Mhm. Na ikaw, yung legalism na tinatawag na ikaw ay makasusumpong ng kaligtasan sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa. At Mhm. actually, sa atin naman, makikita mo yung legalism kasi sabi natin, hindi tayo legalistic kasi we are saved by faith. Mhm. Diba? Totoo yun. Mhm. We believe na we are saved by faith by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Mhm. 'Di ba? Pero Yes. tatandaan natin ito, hindi lang naman yung receiving salvation, kundi Mhm. maintaining salvation. Kasi Mhm. may iba, inisip naman nila na, hindi tayo maliligtas ng gawa, pero kailangan ng gawa para ma-maintain yung Yung salvation. kaligtasan. So, Oo. parang wala rin pinagkaiba sa pagtanggap ng kaligtasan sa pamagitan ng mabuting gawa at yung pagpapanatili ng kaligtasan sa pamagitan ng mabuting gawa. Pareho lang legalism yun. Yes. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Galatians Yan, di ba? 2:20. Oo. Dito Yan. sa chapter 3 na Mhm. sinabi ni Pablo sa kanila, sa mga taga-Galatians, "O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by Mhm. works of the law or by hearing with faith?" Obviously, ang sagot, by hearing with faith. "Are Mhm. you so foolish?" Ang sabi niya. "Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?" So, whether it is about receiving salvation or maintaining salvation, kapag pumasok na yung, ang tingin mo kailangan ng works to receive salvation or to maintain salvation, ay talagang mapapagod ka, hindi ka makakasumpong ng kaligtasan, ng kapahingahan. Kasi, Mhm. ang tanong dun gaano karaming gawa ang kailangan mong gawin para masabi na talaga na karapat-dapat ka Oo. sa kaligtasan? Ayan. At saka sa Galatians 2:20 nabanggit ni Pablo, 'di ba, na yung being crucified with Christ, and then sinabi niya doon, "The life I now live in the flesh, I live by faith." So hindi lang sa kaligtasan yung by faith, 'di ba? Yung pananampalataya, yung paglapit natin kay Kristo, kundi sa pagpapatuloy natin sa tinatawag nating walk of faith o yung sanctification, it's still by faith. 'Di ba? Hindi naman natin sinasabi na kaya doon papasok yung legalism eh. 'Di ba? Na parang wala ka tuloy kapahingahan nga kapag yan ang tingin natin na sa kaligtasan, pananampalataya. Ngayon sa paglakad natin bilang Kristiyano, para bang atin na 'to, pagtrabahuhan na natin 'to. Hindi, dapat ay pananampalataya pa rin sa ating Panginoon, 'di ba? Dahil yan naman ang magtutulak, yan ang nagbibigay ng strength sa atin. Alalahanin natin na it is not by our own strength. It is through the strength of the Lord Jesus Christ. Yan ang sinasabi niya sa epistle. Si Pablo din sinasabi niya na it is the Lord who strengthened me, 'di ba? So pati yung ating buhay dapat ay nandun pa rin yung paglapit sa Panginoon sapagkat siya nga ang nagbibigay ng kapahingahan. At kung kayo po ay napapagod na, nakita na Mhm. ninyo na parang walang katapusan na Mhm. pagsisikap na mapalapit sa Diyos at wala ka pa rin masumpungan na katiyakan ng kaligtasan. Sabi ng Bible, "For God so loved the world that He gave Mhm. His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." So if you Mhm. feel you're laboring, you're, sabi nga, heavy laden, lumapit ka sa Panginoon and you will receive rest from Him. He Yan. will give you rest. Rest. Ayan. Napakalinaw. 'Di ba? Diyan tayo makakasumpong ng o magbibigay ng kapahingahan ay ang ating Panginoon.
At dito naman sa susunod, Pastor Eric, dito siguro pasok yung tayo, 'di ba? Tayo na may mga ginagawa para sa Panginoon, 'di ba? Ito yung tinatawag na experiential rest. Kasi dito natin makikita yung sabi nga, the distinction between relationship, fellowship, salvation, discipleship, 'di ba? O yung position and practice, 'di ba? Na tinatawag natin. Ito yung sa verse 29 to 30, ito yung experiential rest. Kasi kitang-kita natin dun sa verse 28, sabi ni Jesus, "Come to me and I will give you rest." Pagdating naman sa verse 29 to 30, "Take my yoke upon you and learn from me, then you will find rest for your souls." 'Di ba? Nakikita natin na kasi kung tayo ay matututo, 'di ba? Sabi nga kunin natin ano ba sa Tagalog yung yoke, pamatok, 'di ba? Yan Pamatok. yun na kumbaga sa animal, 'di ba, ginagamit yan sa pag-aararo, 'di O ba? yung Ay gigiya, ginagamit yan. yun ang mag-guide kung Yes. saan papaling yung Yung kalabaw o yung baka yung na kumbaga yung nakasingkaw sa yes. pamatok. Doon sa parang yung estudyante, 'di ba, na kalabaw ay sumusunod doon sa master niya, Tagapagturo magsasaka. tagapagturo, ayan. Dito naman, siyempre, Panginoon yan, 'di ba? Na siya yung ating master, tayo yung kanyang estudyante. Dahil nga sabi niya, "Take my yoke." Notice, my yoke. Hindi yung yoke ng mga religious leaders during Mhm. his time. Kasi obviously, right after nitong sinabi niya about rest, yung sinunod na ni Matthew na ni-record ay about Sabbath, 'di ba? Kitang-kita natin doon na pati yung kapahingahan nga ay para bang may pagka-legalistic itong mga religious leaders na ito pagdating doon sa kapahingahan. Whereas itong ating Panginoon, siya sabi niya, "Take my yoke and learn from me and you will find rest from your souls." Kailangan makita natin papaano nga ba yung rhythm of life ng ating Panginoon. Na yes, hindi naman palaging nakahiga lang ang ating Panginoon. Kitang-kita natin yung ministeryo niya. Pastor Eric, 'di ba? Talaga namang he preaches, 'di ba? Umaalis siya sa bawat lugar nandoon. Pero nandoon yung rhythm na alam natin na he is working from restedness doon sa Ama. Kasi nga he will always come alone, 'di ba? Sabi nga aalis siya pagkatapos ng ministry ay nandoon yung nagpapahinga siya sa ating Panginoon. Nagpapahinga ang ating Panginoon. Tapos Oo. nagpapahinga rin siya sa Ama, 'di ba? Kumbaga nakikipagniig din siya. Kasi doon natin makukuha, kaya nga nabanggit natin kanina yung solitude, yung slow down. Dahil ang facing ng ating Panginoon ay alam niya kasi yung who He is, 'di ba? At kailangan alam din natin yung identity natin sa Panginoon. Kasi tayo rin naman ng mga pastor o mga Christians, 'di ba? Para bang wala ngang puwang yung pahinga, 'di ba? Hindi minsan tuloy ang tendency kapag palagi tayo nagtatrabaho, wala na yung joy, wala yung delight, 'di ba? Kasi nga ang kasunod na reklamo. Ayan, alam na natin na hindi yata tayo nakakasumpong ng kapahingahan, 'di ba? Sa ating yung sinabi ng ating Panginoon, "You will find rest to your souls," ay mukhang wala 'yon. Dahil hindi na delight 'di ba? Hindi na joy in the Lord yung ating nararamdaman kung hindi minsan nagrereklamo na tayo kapag puro trabaho tayo. Bumalik tayo sa pagiging yung nabibigatan at napapagal. Ayan. Umiikot-ikot lang tayo doon. Ang tawag diyan sa tinuturo yan sa leadership ay yung performance trap. 'Di ba? Na para bang or nasa rat race ka. Na tuloy-tuloy ka lang kasi akala mo doon ka nag-earn ng tawag natin diyan pogi points, 'di ba? Sa ating Favor sa from ating God. Diyos. Favor from God. Hindi, alam niyo po, hindi mababawasan o mahihigitan, 'di ba, yung pagmamahal ng ating Panginoon dahil doon sa ating gawa. Kundi yan constant po yan, yung pagmamahal ng ating Panginoon. Remember, he demonstrated His love towards us that while we were still sinners, Christ died for us. So hindi naman yan, hindi yan para ma-earn natin yung favor ng Panginoon, hindi yan pogi points, kundi yan dapat delight sa atin yung pagtatrabaho para sa Panginoon o anuman yung trabaho na ginagawa natin, dapat gawin natin yan para sa Panginoon at dapat ay nandun yung delight, 'di ba? O yung joy sa atin, hindi dapat nawawala. So yung rest na tinutukoy dito, Pastor Erwin, bago natin expand yung tinatawag na relationship, fellowship, position, practice, yung rest na tinutukoy dito sa 29 na masusumpungan mo if you take the yoke of the Lord, which is easy
Mhm. Okay? And light. Ano Mhm. yung rest naman na tinutukoy dito, Pastor? Dito yung tinatawag na experiential rest. Kasi dito Mhm. masusumpungan mo na eh. 'Di ba na ito yung yun yung sinasabi ko na meron kang delight, 'di ba Mhm. sa kabila ng iyong pagtatrabaho, 'di ba ay naandun yung delight. May Ah, may kaligayahan. kaligayahan ka, 'di ba? Hindi Yung lang ito peace, 'di kapahingahan ba? ng katawan, bagamat O kasama hindi. yon. Kumbaga alam natin na talagang napapagod physically tayo kaya nga kailangan yung Sabbath rest. Pero ito yung deep inside ay ano ka eh, para siguro yung sense of fulfillment, yung tawag natin diyan Pastor Eric, yung pag humiga ka sa gabi, 'di ba? Na masaya ka kahit pagod ka, 'di ba? Parang may fulfillment ka yung paghiga mo. Parang Nandun pa rin, 'di ba? Yung paano ba natin ma-explain 'yan? 'Di ba yung sinasabi natin na nandun at yung least hihiga kasiyahan, yung andon, 'di ba? pagiging Hihiga ka. kontento, Yan, kontento ka. kapanatagan, Mhm. Na katahimikan, hindi yung parang aligaga ka pa rin, 'di ba? Hanggang sa paghihiga mo, dami mo pa ring iniisip. yung makatulog Ah, kakaisip, nag-overthink. Oo, ayan, 'di ba? Na tuloy-tuloy eh, para bang 24/7 yung isip mo. Eh hindi naman ganoon, 'di ba? At ito yung sinasabi ng ating Panginoon na learn from me. Take my yoke dahil yan ay easy and light. Hindi ka binibigyan ng ating Panginoon ng mabibigat, 'di ba, na iaatang sa iyong mga balikat na mabibigat na gawain na para bagang ikay mapagod ng gusto. Hindi ganoon ang ating Panginoon. Sabi nga niya Actually, sige, kapag kapag ka, kinuha mo, sabi niya, take my yoke, learn from me, you will find rest. Kumbaga, kung tayo ay matututo sa ating Panginoon, kaya nga sabi natin, rested in Christ. Dali, Pastor, naalala ko, nabasa ko rin itong verse na ito sa aklat na Simple Church. At Mhm. sinabi doon na the ministry was not meant to be stressful. Yan. Kasi nga sinabi Mhm. ng Panginoon, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your Mhm. souls. For my yoke Mhm. is easy and my Mhm. burden is light. Hindi naman Mhm. sinasabi na petics lang Mhm. o yung alam nating madali lang, masabi lang na may Mhm. nagawa sa Panginoon. Pero yung kapag naman tayo performance driven, na Mhm. feeling natin nadadagdagan ng pagmamahal ng Lord pag nagpapakasipag tayo o nababawasan naman kapag tayo nagkukulang, talagang magkakaroon ka ng performance-driven attitude. Ayan. Pero kapag ang pananaw mo ay, sabi nga nothing that you do will make God love you more or less. Mhm. Di ba? Doon mo makikita, mayroon kang kapanatagan, mayroon kang assurance na ang pagmamahal ng Diyos sa iyo hindi nagbabago. Yun o Mhm. yung dapat nating maintindihan diyan. Kumbaga, sa mga salita nga ni Dr. Dave Anderson, sabi nga niya, ito yung dapat thank you life eh. Yung mga ginagawa mo para sa Panginoon ay yan ay gratitude, 'di ba? Doon in light of the gospel. Doon sa mga natutunan mo sa gospel, naintindihan mo yung gospel, naintindihan mo kung sino si Kristo at ang kanyang ginawa para sa iyo, ay ito ngayon yung response mo. It's about thankfulness, 'di ba? Hindi siya yung mga I have to life. Dapat ay thank you life. Para nandun yung restedness sa ating, sabi nga, there's rest inside of us, sa inner self natin. Totoo naman, di ba, na syempre yung physical, napapagod yan. Di ba? Mhm. Pero alam natin na may kapayapaan ka pa rin sa loob kahit napagod, 'di ba? Kaya nga ipinapahinga, kaya nga dapat talaga natutulog. Kasama Mhm. naman talaga dun sa rest na ito, yung pagiging rested kay Kristo. Ayun, yung kagaya nung kinukwento natin kanina, Pastor Eric, sa mga retreat, kasama yung pagpapahinga rin naman physically, 'di ba? At kailangan Mhm. talaga ng katawan natin 'yan, ang magpahinga rin naman. Tama. At kung sabi nga, kung ang katawang pisikal ay napapagod, ganun din naman ang ating kalagayang espiritual. Meron din Mhm. tayong mga nararamdamang pagkapagod at kaya kinakailangan natin na tayo ay patuloy na umaasa ng kapahingahan, kapanatagan, kasiyahan sa Panginoon. Mhm. Yan. Linawin lang Na, natin yung position and practice, Pastor. sige. No, bagamat nagamit ko yung salitang kalagayan in another context, pero Mhm. basically position, kalagayan, experience, karanasan. Parang Mhm. ganito yan eh. Halimbawa, may nagli-live in. Mhm. Kahit anong gabi, kahit na mabuhay silang parang mag-asawa, Mhm. pinagluluto ng babae ang ng Lalaki. pagkain ng lalaki, nagtatrabaho ang lalaki at nagbibigay ng pangangailangan ng pamilya,
yung mga namumuhay na mag-asawa, parang mag-asawa. Kahit Mhm. anong gawin nila, hindi sila magiging mag-asawa. Mhm. Magiging Mhm. mag-asawa lang sila kapag Pag kinasal. sila ikinasal. Na sinabi Yan. nila sa harapan ng Diyos at ng mga tao na tinatanggap nilang isa't isa bilang mag-asawa. Kapag Mhm. sila kinasal, ay doon lang sila magiging mag-asawa. So, Mhm. ang tawag doon kalagayan. Yung sabi ng Mhm. Bible a man shall leave his father and mother and cleave to his wife and they shall be one flesh. Sa Mhm. tingin ng mga tao, dalawa sila, pero sa paningin ng Diyos, iisa Isa. sila. Mhm. Yun ang kanilang kalagayan. Mhm. Ngayon, Yan. yung karanasan, kung yung kahit na ipagluto mo, paglingkuran mo, hindi kayo magiging mag-asawa unless kasal kayo. Ngayong kasal na kayo, ang ginagawa ninyo ay dahil mag-asawa na kayo. So, yun naman yung sinasabing karanasan o practice. So, ganun din sa spiritual life. Mhm. Tayo Yan. ay, sabi nga, kahit anong gawin mo, hindi ka maliligtas ng mabuting gawa. Mhm. Kinakailangan mong manampalataya lamang sa Panginoong Hesus upang tayo ay maligtas. At kapag tayo tumanggap, tayo ay ligtas na. Yun ang Yan. ating posisyon. Ngayon, yung ating karanasan ay ipapamuhay natin yung kaligtasan na natanggap natin. So, nung sinabi ni Pastor Erwin na positional rest, ito yung natanggap nating kapanatagan dahil sa kaligtasan sa Panginoon. Ngayon, yung experiential rest, ipapamuhay na natin yung kapanatagan na iyon. Yan. At masusumpungan, di ba? Natin yung sabi nga, you will find rest for your soul. Kasi kaya natin nabanggit yung positional and experiential rest dahil nga doon sa verse 28, come to me, I will give you rest. Pagdating naman sa 29 to 30, may inuutos ng Panginoon na take my yoke, may gagawin ka na dyan, di ba? At learn from me, and then you will find rest. Masusumpungan mo naman yung kapayapaan, di ba? O kapahingahan sa iyo, di ba? Napansin ako, Yeah. May napansin ako dito, Pastor Erwin. Ang requirement lang for God to give you rest is to come to Him in faith. Yes. No? Yes. Lalapit Come ka to sa me. Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng kapahingahan. Yun lang ang kondisyon. Wala na iba pa. Yes. No? Manampalataya ka sa Kanya. Pakasusumpong ka ng kaligtasan. Kapanatagan para sa iyong kaluluwa. Pero dito may kondisyon. Take my yoke upon you, learn from me. At kapag hindi mo tinake yung yoke, di ba? Hindi ka makasusumpong ng kapayapaan. So may pagkakataon na ang Kristiyano pwede magkaroon ng positional rest, pero wala siyang experiential rest. Yes. Paano nangyari yung pastor? Ay kung patuloy ka pa rin, 'di ba? Na kagaya nung sabi mo nga, kung ilalagay natin 'yan doon sa parang akala mo ikaw rin yung nagme-maintain, 'di ba, ng kaligtasan mo. So ang ginagawa mo ay talagang lagi mong tinitignan kung yung tawag natin good works, doon ka nakatingin, 'di ba, sa iyong good works. Ay alam naman natin kung titingnan natin yung ating good works, talagang papalpak at papalpak 'yan. Pag 'yan ang ating tinignan. Kaya tuloy akala natin para manatili akong ligtas, 'di ba, sa manatili sa akin yung kaligtasan, kailangan ko itong pagtrabahuhan. And definitely you will never experience rest. At ang repercussion niyan, Pastor Eric, ay mapupunta ka dun sa legalism, 'di ba, na masyado kang mahigpit, 'di ba? Naglalagay ka na, nagtatakda ka na ng mga hindi naman sinabi ng Biblia. Yan ang ending niyan. At ang worst pa niyan, you will become a police, 'di ba, sa iba dahil ilalagay mo rin 'yan doon sa iba na mga kapatiran mo, 'di ba? Mukhang ikaw na rin yung magtatakda ng mga dapat nilang gawin. Kagaya ng mga ginagawa ng mga religious leaders nung panahon ng ating Panginoon. At dito makikita rin natin yung kalagahan, i-distinguish natin salvation and discipleship. Yes. No? Or basically nurture or growth in maturity. Kasi actually yung discipleship, ano yan sinabi ng Panginoon, make disciples at gagawin mo yun, you go, diba? At you baptize and then you teach. Yun ang sinabi sa Matthew 28:18 to 20. So, yung dito, yes, verse 28 is a salvation verse. Di ba? Pero yung verse 29 to 30, discipleship verse. Kumbaga, sabi nga salvation is free, but discipleship is costly. Pero ang maganda lang dito, yes, it is costly,
Pero sabi nga ng Panginoon, yun namang ibinibigay niya sa atin o yung yoke niya ay easy and light, 'di ba? Again, para yan ay magkaroon pa rin tayo ng kapahingahan pa rin sa experiential rest para alam natin na teka, hindi ko naman 'to ginagawa para ma-maintain yung Hindi kaligtasan. ko 'to ginagawa para mahalin ako ng Diyos. Para mahalin ako. Ginagawa ko dahil Diba? mahal ako ng Diyos. Yes, yun na yun eh. Kumbaga at dahil nagpapasalamat ako sa ginawa niya para sa akin. Bagamat totoo, 'di ba, ibang issue naman yung merong talagang rewarding na binabanggit sa Bible. Kasi nasabi din naman ni Paul yan, 'di ba? Your labor in the Lord will not be in vain. Pero ang motibo pa rin naman doon ay yung sabi nga natin ay pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Romans 12, 'di ba? Ay in view of God's mercies, dahil sa kanyang ginawa para sa atin, ito yung ating response. Hindi naman para madagdagan nga yung pagmamahal ng Diyos sa Yung atin. pogi points. Hindi yan eh, hindi yun eh. Kundi ito yung pagpapasalamat ko sa Panginoon. Lahat ng ginagawa ko sa Kanya, maging yung ating mga ginagawa sa ating opisina, di ba, pag-aaral sa school, dapat yan eh ginagawa natin yan as a parang a way of thank you sa ating Panginoon. At kapag ginawa natin ganyan yan, magiging magaan eh. 'Di ba sa atin? At alam natin na hindi ito alam mo yung identity mo kay Christ. So alam mo ngayon na hindi ako nagtatrabaho para ma-maintain itong kaligtasan na ito o yung O assurance. para mapalapit Diba? ako sa Diyos. O mapalapit ka sa Diyos kasi tsaka yung assurance eh, minsan kasi yung iba tinitingnan nila yung kanilang gawa, performance nila para ma-assure sila, 'di ba? Na tunay Ng nga na kanilang silang kaligtasan. Kristiyano. Hindi naman sinabi ng Panginoon 'yun eh. Dahil ang assurance natin nakabase yan sa pangako ng Panginoon na yan, come to me and I will give you rest. So sa lahat ng lalapit ay mabibigyan ng kapahingahan ng ating Panginoon. Promise niya 'yun eh. Ito namang kabila masusumpungan mo naman if you will continue, 'di ba, doon sa yoke ng ating Panginoon at matututo tayo sa Panginoon. Sundan natin kung papaano ang ating Panginoon nagtrabaho, paano niya finulfill actually yung law. Makikita natin na pag binasa ko yung gospel, Pastor Eric, kitang-kita ko wala yung legalism eh. Kasi makikita mo yun dahil laging kinokontrast eh. Kagaya nito, kasunod na kasunod sa Matthew chapter 12 ay yung papaano yung pananaw, 'di ba, ng mga Pharisees doon sa Sabbath. Whereas na sa ating Panginoon, ibang-iba. Kasi sabi niya nga, dapat para magpahinga ka eh. Yung Sabbath, kayo naman, ginagawa niyong burden, 'di ba, doon sa mga tao yung pagpapahinga. So makikita natin ngayon kung paano ni Lord sinusunod, 'di ba? Kung paano yung obedience niya na nandoon yung rest, yung pagiging rested niya. Hindi siya parang aligaga doon sa kanyang pag-obey sa Ama. At actually, naalala ko to yung palagi ko illustration sa church. Ikaw naman, Pastor Erwin, si Kyla, si Toby. Siguro naman may nagagawang pagkakamali o pagkakasala sa mga anak mo. Unless, baka perfect yung mga anak mo. Wala silang nagagawang pagkakamali. Diba? At kung sakali may nagawa silang pagkakamali o pagkakasala laban sa iyo, ibig ba sabihin nun, hindi mo na sila anak? Anak pa rin. Diba? So, yun hindi yung relasyon mo. Hindi magbabago ang relasyon ninyo. Diba? Ganun din naman, tayo mga Kristiyano, hindi ito katwiran para magkasala, hindi ito license to sin. Pero kapag tayo ay nagkasala, kung tayo mananampalataya, tayo po ay may relasyon pa rin sa Diyos, hindi nagbabago yun. Ang naapektuhan, yung titawag na fellowship, yung pakikitungo, di ba? Tayo, pag alam natin, may pagkakamali tayo sa ating magulang, minsan umiiwas tayo eh. Di ba? Nagtatago tayo mula sa kanila. At baka mamaya, tanungin, halimbawa, nakipag-away ka sa school, may black eye ka, ngayon ayaw makita ng magulang mo yung magtatago ka. Para di nila makita kasi alam mo, mapapagalitan ka, nakipag-away ka sa eskwela eh. So, gano'n din naman tayo, naapektuhan ng fellowship natin. Dahil alam natin may kasalanan tayo sa Panginoon. Yes. Para tayo si Adan at si Ebang nagtago sa Panginoon. So ngayon, ang sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from our unrighteousness. Sa 1 John 1:9. Yan ang atin nung dapat tanda. Marirestore yung fellowship. Hindi madidissolve yung relationship, pero pwedeng maapektuhan ng fellowship ng ating kasalanan na marirestore if we confess our sins.
Yan ang wala tayo kung hindi natin, 'di ba, yung take my yoke and learn from me. Sabi ng Panginoon, kung hindi natin susundin 'yan, ang mawawala diyan ay yung fellowship. Yun yung wala yung rest, 'di ba? Kasi nga alam mo na wala yung intimacy mo sa ating Panginoon. Hindi naman nawawala yung relationship, 'di ba, do sa verse 28, kundi wala kang fellowship. Alam naman natin na masusumpungan mo yung kapahingahan kapag naandun yung intimacy mo with the Lord. Alam mong secured ka. Ayan yun, di ba? Ano man ang mangyari, secured ka sa Panginoon. At ganun din naman yan, example sa aking mga anak. Di ba? Na alam naman natin, kahit na magkasala yan sa akin, may ginawang mali, anak ko pa rin yan. Kaya hindi nila kailangan gawin, di ba, na magpakabait para manatiling anak ko, 'di ba? Kundi ginagawa nila 'yan, yung mga bagay na 'yan, para din sa kanila 'yon, 'di ba? Para doon sa aming fellowship, 'di ba? Para nga doon sa aming intimacy na mag-aama. At kapag ka naman nila ginagawa ng tama 'yan, may rest, 'di ba? May peace doon sa household. Pastor Erwin, paano yung pag-take ng yoke? Kasi di ba, take my yoke, learn from me. So, ano yun parallel yun sa isa't isa. So, how do we do that? Itong take my yoke, nabasa ko ito kay Dr. Shaddix Dahil sabi niya, itong mga yoke ng religiosity ay yung parang yung measure up na dapat maintindihan mo na you will never measure up talaga doon sa standard ni Lord, 'di ba? Kaya nga sabi natin, yan ang kunin mo, kumbaga you follow the Lord, 'di ba? Kasi yan naman ang sinisignify ng pamatok 'di ba? Yung guide niya kung papaano, dahil sabi nga natin na it's all by His grace, 'di ba? At hindi yan dahil nga sa ating mabubuting gawa, 'di ba? Kasi kaya nga my yoke yung sa ating Panginoon, sa kanyang kaparaanan, kung papaano yung mga sinasabi niya ating dapat sundin, 'di ba? We follow His lead sa atin. So it talks about obedience. Obedience At and para maging discipleship. tama yung obedience natin, kailangan ay matuto tayo mula sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita para alam din natin yung inaasahan sa ating obedience. Pero huwag natin kakalimutan na ang religion na based sa good works ay do this, do that. Yes. Ang Christianity ay done. Yan. Naganap na. Yun yung yoke niya 'di ba? Alam natin dapat yun malinaw sa atin yun. Na sabi nga, yan ang beauty ng Christianity. It's about the word done. So, hindi naman dahil kailangan natin magtrabaho upang tayo ay maligtas o manatiling ligtas, hindi yun ang basihan Itong take my yoke and learn from me, it's about fellowship. It's about abiding in Jesus, remaining in Him. Because sinabi nga niya, apart from me, you can do nothing. Naalala ko tuloy yung sinabi rito na sa John, 1 John chapter 5 verse 2. By this we know that we love the children of God when we love God and obey His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Yan. At yun yung naalala ko, panababasa ko yung, for my yoke is easy and my burden is light. Na pumasok lang sa isipan ko kasi nabanggit na nga natin. So kapag tayo ay kinuha natin, 'di ba, we take the yoke of Christ and learn from Him, hindi po yan legalism nor license or licentious living, kundi nandun talaga yung liberty in Christ. At ito'y nakabatay, kaya ganito ang pakikitungo niya sa atin sa kanyang karakter. Sabi niya, for I am gentle and lowly in heart. Kumbaga, lowly in heart. So, ang Lord, hindi siya slave driver. Siya ay Panginoon na may pagtangi sa atin, na may pagkalinga sa atin, na hindi niya tayo pinasusunod as a hard taskmaster, kundi bilang magulang, kumbaga, tayong mga magulang, may pinagagawa tayo sa ating mga anak, hindi para sa atin yun, kundi para sa kanilang kabutihan din yun. Ganon din sa ating Panginoon. Ito'y para din sa ating kapakanan, ito ay para din sa ating ikabubuti, hindi sa ating ikasasama. Kaya nga sabi, His commandments are not burdensome. Ayan, napakaganda. At ganyan din dapat yung attitude natin towards our brothers and sisters, di ba? Dapat nandun yung gentleness, lowly in heart, kasi nga, hindi nga dapat legalism
Nakakalungkot lang minsan kasi, 'di ba? Yung Christianity ay minsan akala ay about do's and don'ts. Hindi naman ganun yung gusto ng ating Panginoon eh. Dapat it's about our love for him, 'di ba? Ang Christianity naman ay tungkol sa pagmamahal. The love of God that cannot be earned and cannot be lost. So dapat ay talagang motivation natin diyan ay love. Ngayon, napag-usapan natin ang pagkakaiba ng positional rest at experiential rest. Pastor Erwin, how does it look like sa buhay natin ngayon? Sa mga taong abala, una, siyempre, ultimately, ang kapahingahan ay matatagpuan sa Panginoon. Na baka kaya tayo ay ganun na lang ang pagsisikap nating maging matagumpay ay sapagkat meron kang tinatry na punuin na emptiness sa iyong puso. No, kahungkagan sa iyong puso na kaya gano'n na lang yung pursuit for success. Pero ultimately, makikita mo na hindi dahil diyan kaya ka mamali ng Diyos. Mahal ka na ng Diyos. At kung may duda ka pa kung mahal ka ng Diyos, pinadala niya ang kanyang anak upang mamatay para sa ating kasalanan. Diba? So, yun yung para sa mga tao na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoon. Pero sa ating mga mananampalataya na napagod na rin sa Christianity. Kaya may iba, kahit pag-attend, kinatatamaran pa. Yes. Meron naman TV. O kaya ay mga tao na dahil nga palagi na lang nadadapa sa kanilang pagsunod sa Panginoon, parang ayaw na nila magpatuloy. Ayaw na nila mag-commit kasi feeling nila, parang ano lang yan nag-sign up ako sa gym, hindi ko rin naman mapa-follow through. Ano may papayo mo, Pastor Erwin, in the last few minutes of our program? Yes, dapat nating tandaan itong picture na ibinibigay lalo na para sa ating mga mananampalataya, itong take my yoke and learn from me and you will find rest na sinabi ng ating Panginoon. Gusto nating makita yung ating mga walk of faith natin, 'di ba? Yung ating sanctification, paglakad bilang Kristiyano. Huwag natin tignan to as regimental duties, but rather a redemptive delight in the Lord. Kasi yun ang problema, kaya even yung ating mga sa simple things, siguro yung quiet time natin, akala natin, di ba, para bang magagalit ang Panginoon kung nag-skip ka, di ba, na ngayong araw na to hindi ako nakapag-devotion, hindi ako nakapag-quiet time, para bang tapos na ang lahat. Hindi po, di ba? Hindi naman nagagalit ang Panginoon doon. Kaya dapat tuloy lang natin, dahil hindi nga yan duties lang na parang listahan lang, di ba, na dapat i-check mark, malagyan lang natin ng check, kundi dapat makita natin itong mga bagay na ito as a delight. Ito ay kapahingahan, ito ay may nandun yung joy natin sa Panginoon habang ginagawa natin itong mga bagay na ito. Dahil hindi naman tayo nilagyan ng Panginoon yan para pahirapan tayo. Di ba, yung mga tinatawag nating spiritual disciplines, hindi yan naandyan para pahirapan tayo, kundi ito ay para gumaan yung ating paglakad bilang Kristiyano. So kumbaga, ang ating relasyon sa Diyos is not a duty but a devotion. Yan. It is not a burden but it is a blessing. And may we find true rest in the Lord Jesus Christ. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Kung kayo po hindi pa po nakaka-subscribe sa aming pong YouTube channel, ay click lang po ninyo yung subscribe button at i-hit ninyong notification bell para wala po kayong ma-miss na aming episode. Paki-like na rin at paki-share po para may iba pa pong mapagpala. Maaaring din po kayo mag-follow sa amin sa Facebook at sa Spotify. Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po dyan nga po sa Bicol Region, sa Care 104.3 The Way FM, at maging dyan nga po sa Mindanao, sa DXAS 1116 Your Community Radio, dyan po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.